Ikaw ba ay hindi bababa sa 18 taong gulang sa araw ng halalan? Residente ng Pilipinas ng hindi bababa sa 1 taon at sa lugar kung saan nais bumoto ng hindi bababa sa 6 na buwan bago ang halalan? Hindi diskwalipikado ng batas at hindi pa rehistrado? Kung oo ang sagot nyo, pwede ka nang magparehistro. Bukas ang voter registration simula February 12 hanggang September 30, 2024, Lunes hanggang Sabado. Pumunta lang sa Office of the Election Officer sa inyong lugar, sa mga Register Anywhere program sites o sa mga satellite o mall registration sites at magdala ng valid ID. Tandaan na hindi tinatanggap ang employer o employee ID, sedula at Philippine National Police clearance. I-accomplish ang CEF1 application form na ibibigay. Ang application form ay maaari ring ma-download mula sa COMELEC website www.comelec.gov.ph at i-print sa long bond paper. Pwede ring sagutan ito online at i-print. Ito ang step-by-step na proseso sa pag-fill up ng form. Lagyan lamang ng check ang oval katabi ng I signify my intention to undergo the process of voter registration, 18 years old and above. Lagyan din ng check ang oval katabi ng application for registration. Sa likod na bahagi ng papel, isulat ang pangalan, address, citizenship, period of residence, profession, contact number, email address at civil status. I-check ang box ng iyong kasarian, ilagay ang wastong petsa ng kapanganakan at lugar ng kapanganakan. Sa ibaba nito ay isulat ang pangalan ng iyong mga magulang. Dumako sa Part 2, Oath, Notice, and Consent, Regular, at checkan ang box katabi ng salitang registration, pati na ang box katabi ng not registered in any precinct. Kung ikaw ay isa sa mga persons with disabilities, senior citizens, indigenous people, o miyembro ng indigenous cultural communities, kayo ay bibigyang prioridad sa pagpaparehistro sa pamamagitan ng Express Lane. Mayroong supplemental data form na ibibigay ang election officer, ngunit pwede ring ma-download mula sa COMELEC website. Isulat ang iyong pangalan, barangay, city o municipality at province. Para sa mga indigenous people, i-check lamang ang yes box at isulat ang pangalan ng inyong IP o ICC community. Para sa mga PWD, i-check lamang ang angkop na box at uri ng assistance na kakailanganin sa araw ng halalan. Checkan lang ulit ang angkop na box sa katanungan kung nais mong bumoto sa ground floor o ang tinatawag na accessible polling place. Sa ibabang bahagi ang certification o attestation by assister. Ito ay pupunan ng kung sino man ang tumulong sa iyo sa pag-register. Kung ikaw ay walang assistor o hindi kailangan ng assistor, maaaring iwang blanko ang bahaging ito. Matapos i-accomplish ang application form, ipasa ito at magpakuha ng biometrics gamit ang voter registration machine. Matapos ay kunin ang acknowledgement receipt. Tandaan, ang inyong application ay sasailalim pa sa Election Registration Board o ERB hearing na ginaganap sa itinakdang schedule. Kayo ay magiging rehistradong botante kung inaprobahan ang inyong application. Paalala din na hindi na kailangang magparehistro ulit ang rehistrado na. May legal na kahihinatnan kung ang isang botante ay mapapatunayang may doble o maraming record ng pagpaparehistro. Ngunit kung kayo ay lumipat ng tirahan o nais magpa-correct ng entry o magpa-reactivate, maaari kayong mag-file ng angkop na application sa loob ng registration period. Ang iyong karapatang bumoto simulan sa pagpaparehistro, kaya #magparehistro ka. Para sa wasto at tamang impormasyon, bisitahin lamang ang www.comelec.gov.ph o pumunta sa aming official social media accounts.